and most electrifying radio station. Radyo na TV pa. Ronda FM. Teleradyo 106.1. Yo, what's up? Baby, let's go! Broadcasting live from Kidapawan City to the world. This is Ronda FM. Teleradyo 106.1. Even the other stations are tuned in too. Ang susunod na programa na inyong mapapakinggan ay isang bayad na programa. Ang mga pananaw ng mga anchors, producers at mga reactors sa mga tawag at messages sa social media ay pawang sa kanila lamang at hindi sumasalamin sa opinyon at pananaw ng Ronda FM Teleradyo 106.1. Ikapairan sa salapin ni Paminawa ang programa ang kapasayloan ug kaayuhan ang tulumanon nga mohatag kaninyo og lamdag sa kinabuhi. Mapaminawan matag adlong Domingo gikan alas 2 hangtod alas 3 sa hapon. Dinhi lamang sa Mount Apo Radio 106.1 ug malantawan sa NCTVN Cable Channel 5 ug 6 ingon man sa atong Facebook page. Kapasayloan ug kaayuhan. Kauban si Pastor Noel Guzman ug Pastor Felipe Portolazo. Kapasayloan o kaayuhan. anan ko, ilipay mo ako. Karon ang Ginoo sa mga katuigan nga naangkon ko. Bisan pa sa akong mga kasakitan, atiman niya ko uki ampingan. Unsa man ang ibalos ko sa Dios sa mga kaayuhan nga naangkon ko. Dili kabayran sa salapin ang kinabuhi ko, ihalat ko kanimo. Nag-anak, naunta ako kahulo. Apan gisapnay mo ako, o Ginoo. Pinaagi sa gugma mo nga way sa kagulanan ko, ilipay mo ako. Unsa man ang ibalos ko sa Dios sa mga kaayuhan nga naangkon ko. Dili kabayran sa salapin ang kinabuhi ko, ihalat ko kanimo. Sa panahon nga ako na malano, sa nabilin nga kinabuhi ko karon, ihalat ko na kini sa bisan pang mga butang nga naangkon ko. Unsa man ang ibalos ko sa Dios sa mga kaayuhan nga naangkon ko. Dili kabayran sa salapin ang kinabuhi ko, ihalat ko kanimo. Dili kabayran
kinabuhi ko ihalad ko kanimo. Ang kinabuhi ko ihalad ko kanimo. Unsa man ang ibalos ko sa Dios sa mga kaayuhan nga naan kong ko. Mga kapatid, isa na namang oras tayo magsama-sama dito pa rin sa ating radio ministry, ang Kapasayloan o Kaayuhan. Dito lamang po sa Mount Apo Radio, sa Ronda FM Teleradio, 106.1 sa inyong pihitan. Nawa lahat ng maabot ng radio ministry na ito ay nasa mabuti kayong kalagayan, at sa lahat naman na may pinagdadaanan, hindi magmamaliw ang pangako ng ating Panginoon. Sabi niya nga diyan sa Hebrews 13:5, free yourselves from the love of money and be contented with what you have, because God will never leave you nor forsake you. Ayan po, ang kahalagahan po ng ating templo ng banal na espiritu, ang atin pong katawan o kalusugan. We live in a sleepless society. Ano po, kulang na po tayo ng tulog, ng enough talaga na sleep o pagpahinga ng ating katawan. Kailangan po natin ng 8 to 10 hours sleep at night. Iwasan po muna natin ang mga gadgets na yan, mga cellphone na yan. Kailangan din po natin, mga kapatid, ang tubig. Kailangan talaga natin ng tubig. Every now and then, every hour, kailangan natin isang basong tubig during daytime. Para meron tayong hydration. Kailangan natin ng enough sunshine. Vitamin D po yan. Bibigay sa atin. Ang preskong hangin mula sa mga punong kahoy, kailangan natin yan. Hindi lamang galing sa air condition unit o kaya sa mga electric fan na hangin. Kailangan po natin ng preskong hangin. Pumunta rin tayo sa bukid paminsan-minsan. Kailangan ng katawan natin yan. At yun pong nutritional diet natin. Hindi ko mo busog, malusog. Sabi nga ni Dr. Juan Flavier, kailangan din natin ng sustansya. Hindi magpakabusog, lalo na sa gabi. Mahirap po yung busog na busog tayo sa gabi. Mahirapan po yung ating puso na tumibok pag overeating po tayo. Ang kahalagahan din po ng positive energies, lalo na po ang forgiving spirit, merong love and compassion, ayun, yung 9 fruits of the Spirit. Yung love, joy, peace, long-suffering, yung faithfulness, yung kindness, goodness, gentleness. Napakahalaga po yan. Self-control. Karoon po tayo ng shout-out, mga kapatid. Ang mga kasamahang manggagawa sa ubasan ng Panginoon sa Kidapawan City Ministerial Fellowship. Malapit na naman po mag-Nobyembre. Natapos na po namin ang proposal ng amendment sa ating Constitution and Bylaws. So, maaring by November maratify po natin ang bago nating proposal for the Constitution and Bylaws. Pagbati po dyan sa Gayunga, Northern Kabuntalan, Maguindanao, ang butihing may bahay po ni Kapitan Hildo Fernandez. Yan si Mother
Perlita Escobar Fernandez. Nananalangin po kami sa inyo sa kagandahang loob ni Jehovah Rapha, God the Healer, kasama po ninyo sa ating healing process. Di po ba? At syempre, yung pangunguna sa pastor po ninyo, si Pastor Cloud9. Si kapatid na Sherilyn Didit Adis ng Kidapawan City, dalangin din po namin ang complete healing po ninyo. Happy landing nga pala mula sa LA, sa Los Angeles, California, si Inday Rowena Sodarno. Anak butihing anak po ni Auntie Patring Riquinton. Welcome ulit sa Kidapawan City, Inday Rowena. Si kapatid na pinsang buo ko po ito, si Brian Salvador ng Spain, no? Isang OFW sa Spain. Naway makaano ka ng panahon para magbakasyon sa Pilipinas. Batiin natin ang newlywed couples, si kapatid na Eugene o kaya Kim and Ruby Salvador. Kahapon yan, nag-tie din natin sila. Dalangin namin ang lasting relationship. Si James at Milka naman, ikinasal ng umaga kahapon. Pagbati sa BGF Dagumbaan Fellowship, pangunguna po ni Pastor Marionito Barsagas, saka si Ma'am Juliet Barsagas at Pastor Divine Bongcales at buong kongregasyon. Ang BGF Plaridel, dyan sa Misamis Occidental sa pangunguna ni Pastor Gary Vente, ang GMCC sa pangunguna naman ni Pastor Cloud9, KMCC, Kidapawan Methodist Central, Pastor Sam Daugdaug. At sa panahong ito, anyayahan ko po kayo sa opening prayer po natin. Our most gracious and loving God, we come to you one more time seeking your wisdom, your will, your healing. Feed us by the power of your word. Only in the sweetest name of Jesus our Lord. Amen. So bago po ang tinapay ng buhay, pakinggan muna natin ang isang napakagandang awit. Muli ang ating paboritong singer, isa sa ating mga paboritong singer, Christian singer, si Antoinette Grace Umpad. She'll be singing the song The Master's Voice. Napakaganda po ito. The Master's Voice. Come unto me, the Savior said, learn of me, listen to my words. The multitudes that followed there in Galilee marveled at his wisdom, at the truth they heard him speak. For in the Master's voice they heard the bar that framed the heavens, the peace that stilled the tempest, the love that saves us all. Oh, can you hear his voice re-echo o'er the ages with the promise of salvation to our souls? Wait the hope of life and everlasting joy.
the Master's voice. Abide in me, the Savior said, walk with me in meekness and be blessed. He taught them on the mountain, he taught them by the sea. In word and deed he taught them, and he said, come follow me. And in the Master's voice they heard the power that framed the heavens, the peace that stilled the tempest, the love that saves us all. Oh, can you hear his voice re-echo o'er the ages with the promise of salvation to our souls, with the hope of life and everlasting joy, to the humble who will hear the Master's voice. For in the Master's voice re-echo o'er the ages with the promise of salvation to our souls, with the hope of life and everlasting joy, to the humble who will hear the Master's voice. The Master's voice. Glory to God. Ang ganda po ng mensahe ng The Master's Voice. Can you hear the Master's voice? Re-echo all the ages. No? With the promise of salvation to our souls. To the humble who will hear the Master's voice. Ayan po. It's a powerful message. Inawit po yan ni Antoinette Grace Umpad. Isa pong nakaligtan natin i-shout out greeting po ang mga kapatid natin dyan sa Santa Maria, Bulacan. Si Auntie Carmen Maymay Riquinton, kapatid na Mercedes R. Salabia, kapatid na Nora at Ruth Riquinton. Sa pong pagbati sa inyo riyan, nawa ang kalusugan at ang pagpapagaling ng ating Jehovah Rapha, God the Healer, ay inyo pong matamo sa grasya at awa ng ating Panginoon. Ano din po ang ating recognize natin ang ating partner ng ating radio ministry, ang Philippines Evangelical Theological Seminary. No? Ito na po, malapit na po ang opening of classes natin dyan sa ating PATS Online Seminary. Di ba, babasahin ko po ang pagbabatayan sa tinapay ng buhay dito po sa Ebanghelyo ng ating Panginoon ayon kay San Juan. Kabanata 4, talatang 13 hanggang 14. Ganito po ang nasusulat sa wikang Pilipino. Sinabi ni Jesus, ang uminom ng tubig na ito'y muling mauuhaw. Ngunit ang uminom
ng tubig na ibibigay ko ay hindi na muling mauuhaw. Ito'y magiging isang bukal sa loob niya. Babalong at magbibigay sa kanya ng buhay na walang hanggan. Ayun po. Ang kinabuhi ko, ihalat ko kanimo. Ang pamagat po ng ating tinapay ng buhay sa linggong ito ay you're not sick, you're dehydrated. You're not sick, you're dehydrated. Meron pong isang libro, hango po ito sa isang libro mga kapatid. Ayun, you are not sick, you are thirsty. No? You are not sick, you are thirsty. Sinulat po ito ng isang Indian doctor. No? Napakaganda, isang new scientific discovery. No? Yung thirsty po, pagkauhaw, meaning lang yan ay dehydration. No? Pag sinabing you are thirsty, meaning you are dehydrated. Ganun lang po. No? Karamihan ngayon ng mga kapatid natin ay it's not really well fed. Dahil nga sa ating mundo ngayon ay environmental factors ang dami, lalo sa pollution, sa mga chemicals. Kaya minsan yung ating pagkain, kumakain tayo ng chemical no? They're not nutritious at all. Kaya time and again, kailangan talaga natin ng tubig. Ayun po. Ang design talaga ng Panginoon, ang creator ng ating buhay, ng ating katawan, ay ma-hydrate po tayo. Kabaliktaran yan Ma-dehydrate tayo. Ayun. Lalabas ang maraming sakit. No? So, we thought we are eating nutrition, pero it's not nutritious at all. Puno ng chemical, ano na yan spoilage na yan. Hindi na dapat kainin minsan ang mga pagkain na lagi lang nare-recycle. Wala na yan, oxidized na yan It's already just like yung tubig na mayroong mga chemical, yan ay dead water. No? Actually, yung purified water, yan ay dead water, wala kang makukuha riyan. No? Kailangan din ng tubig na meron talagang mga minerals and vitamins. Makukuha lang natin yan sa malulusog na tubig, lalo galing sa spring, no? Sa bundok. Yan, yung mga tubod, tuburan ng buhay na tubig. Dito, mapapansin mo sa ating spiritual life ay kaya tayo malayo sa Panginoon, ay dehydrated din tayo sa mga spiritual na pagkain. Kailangan natin yan Hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi nabubuhay rin siya sa mga salita ng Diyos. Ayun, kaya imbalance tayo no? Hindi symmetrical ang ating buhay. Imbalance talaga. Hindi balance Kaya, the fact is, mahina ang relasyon natin sa Panginoon. Or, wala talaga tayong relasyon sa Panginoon. And this passage demonstrates, an encounter by Christ with a sinful, untidy woman who was a Samaritan. Marami ngayon ang dapat makaranas ng encounter sa Panginoon. Para malaman naman nila na you're not sick, you're dehydrated, you're thirsty. Yun lang naman ang pinaka-basic dyan One of the discoveries, bakit tayo may sakit? Dahil lagi tayong dehydrated. Kulang tayo ng tubig. Yan tubig, 70% of our human body is water. Kaya kung bababa na yan sa 70%,
dehydration begins. Hindi naman kasi tayo water drinker eh. Di po ba? Iinom lang tayo, we are just waiting for us to be thirsty, saka tayo iinom. That's an elementary mistake. Napaka-basic na mistake talaga yan. Saka lang tayo inom pag tayo nauuhaw. No. We always hydrate our body. Every single hour, isang basong tubig yan. Hanggang alas 4 ng hapon. Every hour. No? Ang sabi ng Panginoon mag-iigib yung isang sinful, untidy woman na Samaritana. No? Ihingi si Jesus ng tubig sa balon, sa well. Hindi niya talaga pa nakilala ang living water sa mundo. Sabi nga ni Jesus, sabi ni Jesus talaga sa talatang 10 ng Kabanata 4 ng Juan, nitong sabi niya sumagot si Jesus sa babae, kung alam mo lamang kung ano ang pinagkakaloob ng Diyos, at kung sino itong humihingi sa iyo ng inumin, marahil ay kayo ang hihingi sa kanya at kayo na may bibigyan niya ng tubig na nagbibigay buhay. Di pa niya kilala ang truth o ang sagot ng kanyang May sakit din yung babae Lalo spiritual illness. Tinatago niya yung kanyang sakit. No? Kasi kadalasan tayo natatakot na magpadoktor kasi kung malaman natin yung ating sakit, nako, para tayo lalong magkakasakit. Huwag po. Alamin din natin talaga kung ano ang sakit natin. Huwag nating itago. No? So, kilalang kilala tayo ng Diyos, pati yung mga tinatago natin na mga kasalanan. Hindi tayo makaka-escape sa kagaling ng ating Diyos sa pagkilala sa atin. Tayo ay hindi natin minsan ma-recognize na nakikiusap sa atin ng Panginoon sa pamamagitan ng mga pastor, ng mga nag-pre-preach sa simbahan, kahit sa radyo, sa TV, kahit saan, basta merong nagpapahayag ng salita ng Diyos. Hindi na natin nare-recognize yung kahalagahan na ang salita ng Diyos ay nahintulad sa tubig, mga kapatid. Nga naampun ko, dili ka bayran sa salapin ni Ang solusyon ng lahat minsan, kung meron tayong suliranin, likas sa atin yun Kung meron tayong suliranin, o kaya biglang dadayagnos tayo ng cancer, o kaya diabetes, prostate cancer, ganun. Yung meron tayo ng hypertension, GERD, ano po bang hyperacidity, arthritis, ano pa yung mga degenerating illness. Alam nyo kung saan tayo pumupunta. No? Doon tayo sa material na tubig, material na yaman, material na ating pangangailangan. Nakakaligtaan natin minsan. Ang buhay na tubig, yan ang ating Panginoong Diyos. Igan nga naampun ko. Lagi talaga nating nakakaligtaan lang. Hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao. Hindi lamang sa material nabubuhay ang tao. Kundi rin sa mga salita ng Diyos na galing mismo namumutawi sa kanyang bibig. No? Doon lagi tayo pumupunta. Ma-realize natin yung material na solusyon sa ating mga suliranin. Nare-realize natin, pansamantala lang pala yun. Hindi siya lasting. Pansamantala lang na solusyon ang material. Hindi siya lasting. Karamihan ng sakit, mga kapatid, alam nyo, pabalik-balik lang
ang kinabuhi ko, ihalat ko kanimo. Mga kapatid, alam nyo ang mga doktor, mga medical doctors, mga dalubhasa sa panggagamot. Alam nyo, hindi sila open minsan sa natural healing. Bakit kanyo? Naku. Alam nyo na yan. Mawawalan sila ng income dahil ang mga pasyente hindi na pupunta sa kanila, pupunta na sa natural healing. Ang natural healing comes only from God. Hindi yan sa mga doktor. Kasi healing is a complete, kompleto. Hindi yan pabalik-balik tulad ng isang merong hypertension, take siya ng gamot. Hindi naman talaga yun gamot. Maintenance drug yun eh. Kaya pabalik-balik. Kaya nga maintenance yan, lifetime na yan eh. Walang healing yan unless Jehovah Rapha does the healing. Ang kinabuhi ko, ihalat ko kanimo. Hindi niya napansin yun. We should realize all this. No? Material na solusyon sa ating mga problema, lalo na ang sakit. No? Nung kahirapan, gano'n. No? Difficulty or suffering, lalo na sa mga relasyon, ang mga solusyon natin ay pansamantala. Hindi magtatagal. Babalik at babalik ulit yan. Hindi naman talaga complete healing eh. No? So, yan ang sinasabing, lagi tayong dehydrated. Lagi tayong thirsty. Lalo yan, pupunta na yan sa depression. Alam niyo ang depression, yung sobra ng sa mind mo na yan eh, ginugulo ka na eh. Dalawang bagay lang yan eh, pag sobra ng depression, mababaliw ka. Kahit ano nang pinagsasabi mo. At pangalawa, ang outcome ng depression, pagpapakamatay. Kanimo dili ka bayran sa salapin mo. May nagsabi nga sa akin Pastor, makabuang na gini akong kahimtang karon. Tudluy ko, Pastor, unsay akong buhaton para mamatay na lang jud ko. Patudlo pa siya og unsaon pag-suicide. Ayan ang mga taong depressed. Ganun ang mga taong depressed. Hindi na makakayanan yan. Either nga mababaliw siya or magpapakamatay. Ganun lang yan eh. Blanko ng isip mo niyan. Why? Dehydration. Tuigan nga na ang ko, bisan pa sa akong mga kasakitan. And you know the one major reason why tayo nagkakasakit? O bakit tayo merong sakit ngayon? Why? One of the major reason, kulang tayo sa tubig ng ating katawan. Dehydration. Dili ka bayran sa salapin ni Bulaw. Ang daming symptoms ng dehydration. Yun, kakasakit agad ang ulo mo. Pakinggan nyo to ang magkakaroon ka na ng ganito mga karamdaman. Why? Because these are signs of dehydration. Bumaba na sa 70% ang tubig ng katawan mo. Ayun, sasakit ang ulo mo. Mga buto mo, medyo magkakaroon na ng arthritis. Tataas ang sugar mo. Tataas ang acid ng katawan mo. Yun, maapektuhan ng kidney mo sa pag-iihi mo. Nako, hindi na. Mabula na masyadong ihi mo. Yilong-yilo ng ihi mo, no? UTI, dyan ang gagaling Imbis na uminom tayo ng tubig, ang iniinom natin, mga commercial juice, soft drink, mga energy drink. Actually, hindi yan energy drink, yung mga Sting na yan, yung mga Cobra na yan. Ano yan? Hard drink yan, hindi yan energy drink. Dili ka bayran sa salapin ni Bulaw.
At alam nyo, ang isang taong dehydrated, affected na ang kanyang mental capacity. Malimutin na yan eh. Kaya isang bagay kung bakit nagkakaroon yung mga matatanda ng Alzheimer's disease, makalimutin. Dahil sa dehydration, nung bata pa sila, laging dehydration yan. Lagi-lagi. Laging overwork, overfatigue, ayan ang resulta. Kakaroon tayo ng vertigo. Yung imbalance ng ating talaga, no? Asthma. Ayan. Tutokar na yung asthma mo dahil dehydrated ka. Kakaroon ka na ng hininga, problem sa breathing, sa chest, pain, dahil yun, dehydrated ka eh. So, tama talaga. You are not sick. You are thirsty or dehydrated. Tama talaga. Si Dr. F. Batmanghiliji, no? Isang Indian doctor, ang author ng libro na yan. No? We're just waiting to be thirsty, saka tayo iinom. Hindi naman talaga tayo water drinker. Mas marami pang naiinom na soft drink kaysa tubig. Kagabi sa aming dinner sa wedding, alam niyo ang tubig namin kagabi? Hindi tubig. Coca-Cola ang aming tubig kagabi. Ako naghanap talaga ako ng tubig. Ba't gawin mong tubig yung Coke? Minsan naglalaro tayo ng basketball, imbis na inom tayo ng tubig dahil thirsty tayo. Coke! Nakapag-dehydrate lang ang Coke, mga kapatid, ang soft drink. Kanimo So ganito yan, mga kapatid. We will supply our bodies with water prior to eating solid food. No? Hindi natin alam ito. It's a mistake for all people. No, ang ginagawa nila. Huwag kayong uminom ng maraming tubig habang kayo kumakain. Meron akong kilala, nakakaubos ng 3 baso habang kumakain. Mali yun. Yung nutrients na yun sa kinakain mo, madidilute lang yun eh. Hindi na madidistribute yun sa ma-washed away lang yun eh dahil sa tubig. So better to drink before meals na every hour isang baso. No? At the best talaga sa tubig, ang empty stomach. Lalo na sa first thing in the morning. Pag-iinom ng kape, pag-iinom ng tsaa, pag-iinom ng gatas sa umaga, first thing, mali yan eh. Nakapagbibigay yan ng dehydration. Tubig ang ating unang gagawin, first thing in the morning pagkagising natin. Lalo na yung hot water. Kasi cleansing yan sa ating colon. Cleansing yan sa ating mga intestines at digestive system natin. No? Mali ang ginagawa natin. Kape agad, nakaka-dehydrate yan eh. Acidic yan eh. Iba pang mga iniinom natin, tsaa. Okay lang tsaa kung masakit ang tiyan natin, gamot yan eh. Pero first thing in the morning, iinom ka ng tsaa o kape o gatas, tubig po ang ating unang iinumin, 2 tasang mainit na tubig. Let it linger for an hour. Huwag kang iinom ng kape o tsaa o anumang milk, ganun, o kakain. Hintayin mo munang 1 hour. It's the period of cleansing, saka ka na babawas. Naiihi ka na niyan. nabuhi ko, ihalad ko kanimo. Ito naman, bawal sa empty stomach ang iinom ng soft drink, ang iinom ng kape, ang iinom ng tsaa, ang iinom ng alak, iinom ng commercial juice, empty stomach. Hindi po pwede yun. Lalo kang magkakasakit. Tubig muna. At saka huwag kang iinom ng walang laman ang tiyan mo. Kape. O kaya alak, soft drink, commercial juice. Lalo ka lang masisira. Dapat may laman ng tiyan mo pag inom ka ng mga ito. The best talaga ang tubig sa empty stomach. Huwag mong sabayan ng tubig ang kinain mong solid food dahil madidilute lang yan. Inom ka lang ng kalahating tubig during meal time. Ha? Ira
sa salapin ni Bulawan. Marami yata nabibigla no, sa ating mga parang expose, ano, mga kapatid. Itong tubig ay isang stress healer, stress defender, no? Bago ka pa ma-stress, nagdi-defend talaga siya. No? Meron ka ng panlaban sa stress, immune system. Eh minsan kung galit ka, inom ka ng tubig. Uminom ka ng tubig pag galit ka. Yung kumukulo yung dugo mo sa galit. Naku, maganda yan, mag-inom ka ng tubig. Huwag yung malamig. No, huwag yung malamig. Yung maligamgam lang. No? Yun pa. Hindi talaga, walang maibibigay na kagandahan yung malamig na tubig. Lalo sa empty stomach, hindi maganda yan. Okay lang, uminom ka ng tubig, may laman ng tiyan mo na, yung malamig na tubig. Pero sa empty stomach, yung maligamgam, o kaya yung hot water, yung kaya mo lang. Ano? And ano ito, medicine at saka pharmaceuticals. Alam niyo itong mga doktor, mga medical doctor at sa mga pharmacist, mga pharmaceuticals, they invented a lot of diseases. Sa Diyos. That's a fact. Sila talaga nag-create ng mga maraming sakit. Alam niyo kung bakit? Synthetic medicines, dami pong side effects. Daming side effects ng synthetic medicine. Kaya nga, hindi ako pabor sa chemotherapy, radiation. Kailangan sa mga mayayaman. Paano yun sa mga mahihirap? Ano? Sinisira niya, okay lang sana, pagsirain lang, yung cancer cell ng breast, okay lang. Pero, buong katawan, papasok ang isang synthetic medicine, sisirain lahat ng organs. Ano talaga siya? Indiscriminatory. Walang pinipili ang sisirain niya. Parang nasira na yung ating virgin na puso. Mahirapan na tayong ma-inlove. No? Mahirapan na tayong magmahal sa mga kawawa o tumulong. Wala, nasira ng puso natin eh. No? Makakreate sila ng sakit. Ayan na naman, dahil sira na naman ang kidney dahil sa synthetic medicine. Napakalakas yan, mga kapatid. Ano? At saka hate nila ang mga natural medicines. Wala kasing mga side effects yun eh. At saka complete pa ang healing. Ayaw nila yan. Yung mga stem cell, nako, kakalabanin nila yan. Kasi hindi na sila magkakapera. No? Hindi na sila magkakapera. Isang session ng chemo, ng radiation, magkano? Yung stem cell, mas mura. Yung mga plant-based na stem cell. Ano yan eh? Walang side effect. Ihalad ko na kini sa Ginoo. Ihalad na ito sa Ginoo, Megso, ng atong mga suliran, ng atong mga ginabako, mga aligot-got, mga kahadlok. No? Well, healing only comes from God. Sa mga doktor, mga synthetic medicines, ano lang yan eh, treatment, remedy, hindi yan complete healing. Pabalik-balik lang yan. Design yan na ganyan. It's not complete healing. Nag-chemo na nga, 10 session na chemo, patay pa rin. Paano hindi mamamatay? Sira lahat ng organs eh. Di ba? So, during mealtime, huwag tayo masyadong iinom ng tubig. Kalahating baso lang. Kasi madidilute lang yung nutrients sa pagkain. Now, we need to clean up. The cleaning up, like the Word of God. Now, humuhugas ng dumi. Yung dumi na yun, yung kasalanan natin mga ginagawa. Kailangan talaga the Word of God does the clean up. Mga kapatid, katulad ng isang dirty, filthy colon. Hot water lang talaga makatatanggal niyan. Yung kaya mong inumin. Indigestion, o yung dumi na nandyan sa kulon mo, it's the mother of all illness.
Kasi dyan lahat dumadaan sa intestine. Siya lang nagdi-distribute ng mga nutrients to all parts of your body. Tapos meron ka pang indigestion, wala na, hindi na normal. Kasi kulang tayo ng tubig. Pingan unsa man ang ibalos ko sa So the Word of God is the one cleansing. The Word of God is the one doing the cleansing process. At tulad ngayon, if you are not teachable, so sinabi namin about you're not sick, you are dehydrated. This is a fact. Tulad yan ng isang word sa Word of God din. Kapag hindi ka kumakain sa spiritual food, nako, dehydrated ka. Patay ang iyong espiritu, mga kapatid. No? Malayo ka pa sa Diyos. Matakutin ka pa, hindi ka matapang sa lahat ng mga hamon sa buhay. apan gisapnay mo ako, o Ginoo. Ito ngayon, yung mga ng motherable illness, itong indigestion, o kaya constipation. Ayun, mapansin mo yan yung matagal kang magbabawas. It took sometimes, it will take 3 to 5 days. Hindi ka pa nakakabawas. No? Hindi kulang talagang tubig sa katawan mo. Marami ka lang inumin. Pag kumakain ka, baliktad. Baliktad ang ginagawa natin. Imbis na empty stomach tayo, marami tayong inumin, doon pa tayo sa solid food. Doon na tayo babanat na maraming, mali yun. Kalahating tubig lang during mealtime. At yung indigestion, yung constipation, marumi ang kulon, mga kapatid, diyan magsisimula ang inflammation. Meron nang maglalabas ang bukol, lalong-lalo na sa mga babae sa kanila sa reproductive system nila. No? Kadalasan, diyan magsisimula ang bukol. Ang mga cells ninyo hindi na healthy, hindi na nag-split, hindi na nagmo-multiply. Nagiging bukol na, inflammation. Ayun. Maging weak ng inyong immune system. Manghina na kayo. Wala na. Lagi na kayong mahina. Wala nang lakas. Kailangan i-charge natin yan ng mga nutrition sama ng stem cell. Ang heart, first time, magkakaroon ka ng chest pain. Indigestion, constipation, marumi ang kulon. Kulang ng tubig. Lalong-lalo na cancer, yan na. Dahil may bukol ka na Infection, ayun, lagi kang UTI, hanggang laging mga tao na paborito ng soft drink. Itigil ninyo na po yan, wala ba makukuha dyan sa soft drink na yan? Sugar, saka dehydration, yun ang ibibigay ng soft drink. Mga commercial juice, alak, ayan. Mahilig pa naman tayo. Hanggang 50 anyos lang tayo. Pag alak lagi nating iniinom sa empty stomach. No? Yan na, hindi na tayo tatagal. Magpay off talaga yan. Sisingiling ka talaga. The Word of God is a medicine. A medicine that heals completely. Yan ang kailangan natin, mga kapatid. Na ang tubig ay nahintulad sa Word of God. Kailangan natin ng fully hydrated. Hindi tayo water drinker kaya may sakit tayo. O may darating pang sakit. You are not sick. You are dehydrated. Pingan unsa man ang ibalos ko sa Dios. Ayun, ito ang resulta, mga kapatid, nung na-evangelize na talaga ni Jesus yung sinful, untidy woman na isang Samaritano. No? Sabi nga rito sa verse 39 ng chapter 4 sa John, maraming Samaritano sa bayang yaon ang sumampalataya kay Kristo. Kalahin nyo yan, nagkaroon na sila ng right relationship with Christ. Dahil sa patutuo ng babae, yung sinful woman na napatawad. No?
Marami siyang tinatago. Lima pala yung kanyang asawa na papalit-palit ng partner. Grabe. Lust. Pagnanasa. No? So maraming Samaritano sa bayang yaon ang sumampalataya kay Kristo. Dahil sa patutuo ng babaeng napatawad ni Kristo. No? Sabi nga, sinabi niya sa akin ang lahat ng aking ginawa, sabi ng babae. Kaya't paglapit ng mga Samaritano kay Jesus, hiningi nilang tumigil muna siya roon at manatili ng 2 araw. At marami, verse 41, at marami pang sumampalataya ng mapakinggan siya. Nako. Ngayon, Master's voice. Hindi mo yan walang epekto sa yan pag hindi ka naging humble to hear the Master's voice. Una malando sa nabilin nga kinabuhi ko karon. Many believe in Christ. Sabi nga rito sa talatang 42 ng Kabanata 4, John 4:42. Sinabi nila sa babae, nanampalataya kami ngayon, hindi na dahil sa sinasabi mo, sa testimonyo mo, kundi dahil sa narinig namin kay Kristo. Nakilala namin siya, ang tagapagligtas ng sanlibutan. Dili ka bayran sa salapin ni Bulawa. So alam nyo, ang salita ng Diyos, hydration yan eh. Tulad ng isang tubig, no? Nag-hydrate sa atin. Talagang pag ikaw ay water drinker, every hour, during daytime, 1 glass. Nako, healing yan, sigurado. Many believe in Christ when he spoke to them about the truth and saving grace and the Word of God. So nagkaroon siya ng hydration sa mga tao. Nabigyan ng buhay. Kasi kung hydrated ka, buhay na buhay ka talaga. Wala, hindi lupay-pay ang buhay mong gano'n, no? Lupay-pay. Why? Kasi kulang ka ng tubig. Kulang ka ng energy eh. Yun ang living water. Hindi ka na uuhawin pag nakainom ka ng living water. Ano yung ibig sabihin yan? Spiritual statement dyan, kapatid. Hindi yan material. Siyempre, pag uminom ka ng tubig, material, uuhawin ka pa rin. Maintain lang. Pero yung living water, si Kristo yun eh. Pag na-establish na ng relasyon mo sa Kanya, lumapit ka na sa Kanya. No? Wala, kontento ka na. You got complete healing. Kaayuhan nga naangkon ko. Wala na yan. Maintenance drug na yan. Pag magkaroon na tayo ng hydration, nako. Ang mga maintenance drug yan, nakaka-dehydrate yan eh. Chemical yan eh. Hindi katulad ng tubig na natural healing, mga kapatid. No? So tandaan ninyo, hindi talaga kayo masakitin. Ano lang kayo, dehydrated. Kulang ng tubig. So, ang habit of drinking, let's capture that. Recapture the habit of drinking. No? Because there will be contentment. There will be forgiveness. There will be complete healing. Mensahe ng Diyos sa pangalan ng Ama na ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen. Mga kapatid, panghuli nating mensahe ng awit, no? Ibalik natin si Vanessa Dulay, no? You are my all in all. Vanessa Dulay po, napakagandang awit. You're my all in all.
my strength when I am weak. You are the treasure that I seek. You are my all in all. Seeking you as a precious jewel, Lord, to give up I'd be a fool. You are my all in all. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Taking my sin, my cross, my shame, rising again, I bless your name. You are my all in all. When I fall down, you pick me up. When I am dry, you fill my cup. You are my all in all. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. 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 Worthy is your name. Worthy is your name. Worthy is your Hallelujah. Glory to God. You are my all in all. When I fall, you pick me up. When I am dry, you fill my cup. Thank you, Vanessa. Banang Dulay. Pagpalain ka. Salamat sa napakagandang boses, napakagandang mensahe ng awit. Mga kapatid, tayo po ngayon sa ating pangwakas na dalangin at sa mga nagnanais po na lumapit sa Panginoon. Lahat po tayo nangangailangan talaga ng kapatawaran, tayo po'y magsisi. At napakadali na ng Diyos na yung tayo'y pagalingin. Kung tayo'y malinis sa spiritual, sa espiritu, no? Kung tayo'y marumi sa espiritu, mga kapatid, meron pa hindi napatawad ng Diyos ang ating mga kasalanan. Di pa tayo nagsisi. Nako, mahirapan po ang Jehovah Rapha na mag-heal po sa atin. Naampun ko, dili ka bayran sa salapin ni Bulaw. Ngayon sa ating dalangin, dakilang Diyos, alam niyo po, lalo na sa aming mga kapatid ang kanilang sitwasyon. Hamunin niyo po, Panginoon,
ang lahat na nangangailangan ng iyong living water sa lahat ng mga nauuhaw ng pag-asa, ng kaligtasan, ng kapatawaran. Patawarin niyo po kami, Panginoon, sa aming mga kasalanan. Kailangan namin bagong buhay mula sa inyo, O Diyos. Hindi namin mabago ang aming mga sarili. Kailangan ka namin. You are living water. Panginoon Diyos, kailangan namin ng hydration ng aming buong buhay upang kami maging malinis sa iyong harapan. At sa lahat ng lumapit sa inyo at nakaranas ng kapatawaran, Panginoon. We pray for everyone who come to you and had received forgiveness from their sins, to kindly heal them in their entire body, that any spirit of illness, we rebuke them in the name of Jesus of Nazareth, our Jehovah Rapha, our healer. Bestow complete healing upon them, O Lord, in the name of Jesus of Nazareth. Panginoon, basbasan niyo po kaming lahat. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Amen. Sa lapin ni Bulawan. Tapos na po tayo muli. Magkita-kita naman tayo sunod na linggo. Ganito ring oras at himpilan. Pagpalain tayo ng poong may kapal. Nag-anang naunta ako kahulo, apan gisapnay mo ako, o Ginoo. Pinaagi sa gugma mo nga way paglubad, sa kagulanan ko ilipay mo ako. Unsa man ang ibalos ko sa Dios sa mga Ang inyong narinig ay isang bayad na programa. Anumang mga